Good morning, class. I am Miss Angeline Posadas and I am studying at City of Malabon University. Today will be my final demonstration teaching. So, before we start, let us have prayer first. May I call Mr. Prince to start to lead the prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for the hundredfold blessing. Help us to multiply love and respect, divide our God-given talents, add happiness and add ideas to others, and subtract wrongdoing. In Jesus' name, amen. You may take your seat. Alright, so for our attendance, may I call Miss President? May absent po ba? There is no absent po. So before I start, so i-discuss ko muna yung ating mga classroom rules. So first, make it to class prepared and be on time. Second, always pay attention to the teacher and ask question if you don't understand. Third, talk with respect to your teachers and your classmates. Lastly, hand in all your homework and do your best. May question po ba? None. For our topic for today, meron po tayo dito, itatakal po natin yung modeling simple equation using bar model. So, para sa ating objectives for today's lesson, we have here that the learner should be able to solve simple equation represented by bar models to find unknowns, identify the unknowns in given bar models representing simple equation, and lastly, calculate the missing values in simple equation represented by bar models through systematic problem strategies. Sa pagsisimula po ng ating discussion, magkakaroon po tayo ng group activity. So, ready na po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ready na, ma'am. Okay. So, di ba last time, inassign ko na po yung groupings ninyo? Opo. Raise your hand po kung sino yung group 1. Ma'am, group 1. Alright. Group 2. Group 2. Okay. So, pakilabas na po yung mga whiteboard ninyo. We have here 10 items wherein you are going to perform the operation. So, na-discuss na natin last time yung rules of integers. Kaya I will be giving you 3 minutes to answer the question and then you are going to show your answer. Sagot lang, ma'am. Yes, you may start na. Lahat na po yan, ma'am. Mm-hmm. Answer only. Sagot na lang Ito, multiply, then ito divide. Pag yung gano'n. Oh, last 1 minute na. Kasi hindi ka na, Prince. Ang cellphone. Magpapagano.
Okay na po. Tapos na. Okay na po. Tapos na ba? Yes, ma'am. Tapos na po. Okay, paki-raise na po ng inyong whiteboard. Paki-check po kung tama po lahat ng answer ninyo. Sa number 1, we have here -7. Paki-checkan po. Check, ma'am. Exchange. Exchange na exchange. Ito. Number 1, Ano ba ito? -7. Ano? Baro? -7. Aliyo. Ito mo din naman 7. Number 2, 103. Number 4, -90. Ay, number 3, -90. Number 4, 800. Number 5, 5,625. 5,000, 1,000 lang pa, ma'am. Hindi. Okay, sige, pakirong po yung man. Number 6, 16. Number 7, 56. Number 8, -288. Number 9, -8. Number 10, -13. Ilan po score ng group 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan score ng group 1? 9/10. Group 1 po, ano pong score? 7. 7/10. While group 2, ano pong score? 9/10. 9/10. So, for today's activity, nanalo po yung group 2. So, wala naman pong question about sa rules of integers. Wala po. Okay. May I ask you now, what kind of rules do you use to perform the following operation on integers? Integers. Ano po? Ano rules po yung ginamit natin sa pag-solve mo? Rules of integers. Sige, taas ka mo. Sige po. Sige. Rules of integers. Okay, thank you. Sa number 2 po, what are the operation we use in the given activity? Ano po yung mga ginamit nating operation? Divide. Subtraction. Subtraction. Next. Addition. Multiplication. Division. And then division. Alright? Malinaw na po. Wala na pong question. Yes, We ma'am. can proceed na po. Yes. Okay. So, here is another group activity. So, bawi po yung group 1. So, meron po ako dito dalawang chart wherein you are going to translate the verbal phrases into mathematical expression. So, nakaraan po, tinapik natin yung pag-translate ng verbal phrases sa mathematical expression. Ito po yung sasagutan nyo, yung 1 to 8, and then you are going to translate it into mathematical expression para ma-decode po ninyo yung hidden word. May question po ba sa ating instruction? Wala na po. Kung sino po yung mauuna, of course, siya po yung mananalo sa ating group activity. Ano po yun, ma'am? Wala. Group 1, sino yung group 1? Group 1, kayo po. Group 2, I will be giving you just 5 minutes kasi po, na-topic na natin yan last meeting. 3 minutes lang, ma'am. 8 items. 3 minutes na lang. Sabi ni Jerry. Ayun yung sasagutan. Sige, meron naman. Ilalagay niyo po yung mga choices natin sa chart para ma-decode po natin yung correct answer. Ayun.
Ayun, magiging buta. Ay, kung makisama oh. Bilisan po. I-bring. Taas yung mauna. Taas kamay po ng tapos na. Hindi ka siya, ma'am. Pilipin niyo po. Hanapin mo na bilang ako. Bilis nila mag-beat. Patapos na yung group 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Group 1. Hindi ka kaya yung ano ma'am, yung pagkalina at saka yung plastic cover. Bagsak pa na yan kaya, ma'am. Hindi mo pa ako. Bilisan po. Maliit yung pagpapasuko ng papel. Sabihin niyo sa video. Ay, pumasok, ma'am. Huwag na. Mag-is tayo ng pagkamang. Saka may mga Okay, tapos na Uy, po di yung maayos group yun, ah. 2. Wait lang, hindi pa Sige, ako. huwag niyo po muna ipakita sa group 1 yung answer niyo. Sagot kasi ito eh. Parang Kaya na group 1. nasa malakal pa din siya. Ayos ko nga. Okay, tapos na rin po yung group 2. So, pakita po natin yung answer ni Mode ka ako ng mode to. Mode. Mode. Okay, the correct answer po sa ating group activity ay dapat maging bar model. Tama po yung group 2, so, and sila yung nauna. The points po ay mapupunta sa group 2. Tama po ba ang sagot ng group 1? Mode yung sa akin ng mode. Yan, yan. Mode. Model. Model. Pag ganun. Nakaslan. Wala siya eh. Sige. May question po ba? wala na, ma'am. Wala na? Sure kayo ha? Okay. Okay. So, naalala naman yung verbal phrases, yung tinapik natin last time. Naalala po ba? Opo. So, yung ginawa po natin kanina ay pag-translate ng verbal phrases sa mathematical expression. So, ngayon meron tayong another activity which is guess the word. So, may kita po ninyo dito yung picture ng puhulaan nyo kung anong term po siya. Okay, pwede na po kayo agad mag-guess kung alam nyo na po yung correct term niya. Pero kung hindi nyo po alam yung correct term, pwede kayo mamili ng letter dito and titignan natin kung tama po yung sagot niyo. Pag po nawala yung letter, kapag kindip natin, meaning to say, Wrong. mali po yung sagot nyo sa letter na yon. And then, mamaminosan po yung group nyo. Well, pag lumabas po rito sa mga boxes na yun, yung letter na pinili ninyo, ibig sabihin, yung letter po na yun is nasa term. Tama po. Okay? Nagigets po ba? Yes. May question ba? Not yet. Wala na po. Okay? Yes, ma'am. Sino po gusto mag-try una? Ako, ma'am. A. Letter A. Check natin. Letter E. Okay, meron po. Plus 2 sa group 2. Next, sige. B. Letter B. Let's check. Okay, meron po. Plus 1 sa group 1. E. Letter E. Okay. Meron po. Plus 3 sa Ma'am, group 2. letter I. Letter I. Letter I. Okay, meron din po. Plus 2 sa group 2. C. Letter C. Let's check po. Letter C, meron din po. Plus 1. Sino pa? Letter S. Letter S. Okay, plus 2 ulit Ah. sa group 2. Letter O po. Letter O. Let's try po. Letter O, meron po. Plus 1. Letter Letter N, ma'am. L. Letter L. Okay, good. Kung sino po nakakalam Letter ng R. term, pwede nyo pong Algebraic, i-steal ma'am. lahat ng score nila. Ma'am. Sige. Algebraic expression. Algebraic expression. So, okay, sino po gusto mag-try sa another picture na to? Letter A. Letter A. Let's check kung meron. Okay, plus 3 points. E. Letter E. Okay, good. Plus 2. I lang, I. Letter I. Meron po, plus 2. Sino pa? Letter L.
Letter L. Tama na naman. Okay, correct. Why? Letter Y. Tignan po natin. Okay, nawala. Ibig sabihin, mali po. Nice try. Letter G, ma'am. Letter G. Tignan po natin. Okay, meron. Letter U. Letter U. Okay, meron po. Letter Letter B. Letter B. Okay, meron. Sino pa? Try. Letter R, ma'am. Letter R. Letter R. Okay, meron po. Letter Q. Let's check mo. Meron din po. Ma'am, alam ko na yan lahat. Ah. Ay, hindi alam. Algebraic equation po. Ano? Ay! Kala po. Algebraic equation po. Algebraic equation. So, tingnan natin kung correct na. Okay, the points will be given to group number 2. Okay. So, unang picture, nanalo yung group 1. Sa second picture, nanalo yung group 2. Okay, we have here the tiebreaker. Tingnan, sino po gusto mag-try? Letter A. Letter A. Letter A. Okay, meron po. Plus Letter B. Letter B. Okay, meron. Excuse me, ma'am. Excuse. Letter, Letter R. Ay. ano? Gingi. Ano? Letter R. Letter R. Okay. Natin. Meron po. Letter, Model. ano? Ano Model. po? Bar? Bar model. Bar model. Okay. Okay. So, panalo po sa ating activity for today na guess the word is group number 2. Okay. Very good. So, yung topic na, yung bar model po is connected sa ating topic for today. Before that, let us answer this guide question. Number 1, do you happen to encounter a bar model? Nakaka-encounter na po ba kayo ng bar model? Yes or no? Yes. Number 2, where do you see the bar model? Saan po kayo nakakakita ng example niya? Sa real life. Bar graph. Bar graph? Good. Ano pa? Sa bar po, ma'am. Sa barko? Paano po? Sa ano? Sa mga bigat. Bigat? Sa computer. Paano po nakikita sa computer yon? Sa business, ma'am. Sa business. Paano po? Pag nagtatali, ma'am. Pag nagtatali, meron po tayong mga representation. Paano po nakikita natin sa computer? Ayun, ma'am, oh. Ayan. Sa loading. As you can see here, meron po tayo dito, loading. Nakikita niyo yan, di ba? Kapag nag-open kayo ng application. Okay, number 3, do you encounter bar model or progress bar on your devices like loading from 0 to 100? Nakakakita po ba kayo nito? Yes. Yes, ma'am. Bigay kayo ng example of application. Facebook. So, Facebook, meron po niya. YouTube. Or kung ano mang mga games, nag-i-start po from 0, then ihintayin nyo para mag 100%. So, sa last number, if you see this progress bar at 80%, ito po, how much more percent do you 20. think you will need to complete 100%? Ilan po? 20%. Paano po natin nakuha yan? Minus. Minus yung alin? 100% minus 80. 80%. Good. Malinaw na po ha. So, let's read the idea. First, part full model. Number 2, equal parts of full model. Number 3, comparison model. And lastly, part whole, and comparison model. Let us now discuss the terms na binasa ko kanina. Can somebody volunteer po para basahin yung explication? Sabi na. Basta lang. Ano ba? Sige. Math problems can be visualized through bar modeling to represent known and unknown data. Bar model are one such tool that help us visualize a given math problem. Using rectangles or bars, it is not a technique of computation, rather a diagram that helps visualize the problem. A bar model is a way of using rectangles to represent numbers and operations in math problems
Ito It pa. can help you visualize the relationship between numbers and find the unknown values. Okay, to summarize po yung binasa po niya. Ang pinaka-definition po ng ating bar models, ito po ay representation. Ito po ay ginagamit lang po pang modeling ng mathematical expression. Hindi po siya solving, hindi po siya pero ginagamit lang po siya para mas makita po natin ng mas madali yung kung paano po ba nangyayari yung pagsusolve. Okay, nagigets ba? Sabi dito, it is not a technique of computation, rather a diagram. Tandaan nyo po na ang bar model ay diagram lang po para ma-visualize natin yung isang mathematical equation. Okay, sa number 1, meron po tayong unang part ng bar modeling. Letter E, part, whole. Meron po tayo ditong whole as you can see. Then kapag po hinati po natin yan, meron po ditong isang part. And then sa right side po ninyo, meron din po isang part. Para po, pag pinag-add po natin yung part na yan, makukuha po natin yung isang buong model. Isang buong bar model. Again, pag pinag-add po natin yung isang part, for example, may isang part tayo dito, in-add po natin sa isang part dito, pag pinagsama nyo po or in-add, magiging isang buong bar model. Okay? Nagigets pa? Yes, ma'am. Therefore po, ano po yung conclusion natin dyan? Yung isang buo ay equal po saan? Sa pinag-add na 2 parts. Pinag-add na 2 parts. Very good. Okay, next. Number 2, kinds of bar model. Equal parts of a whole. Paano naman po ito? For example, we have here the bar model. Ito po yung isang buo. Ito po, kada isa po na to ay part din po ng ating bar model. So, paano po natin po computein para pag may more than 2 na parte ng isang bar model? Sa number 1, part times number of parts. For example po, kukunin natin yung value ng isang buo. Para po makuha natin yan, yung value ng isang part, mumultiply po natin kung ilan. For example, yung value ng isang part na to ay 3. Ilan po yung part nito? Ilang part po yan? 3 3 din po. So, 3 times 3 times 3, is equal to 9. 9. So, ang sagot po natin sa whole ay 9. Kasi po, minultiply natin ulit yung 3 na value ng part sa number of part. Kaya naging 3 times 3 equal to 9. Next, sa another computation, kapag si part naman po yung nawawala, for example, itong value nito, wala po siya. So, given yung value ng whole, for example, 9 po ito, yung isang buo daw po na yan ay 9. Paano po natin kukunin yan? I-divide daw po natin si whole, for example, 9, sa number of parts. So, 9 divided by 3. Bakit? Kasi po, yung number of parts ay 3. 9 divided by 3 is equal to? Equal to? Ano po? 3. Good. Next, kapag nawawala naman po yung number of parts, kunwari hindi natin alam. Given po si whole at yung part. For example, yung whole po, 9 ulit. Yung isang kabuuan po niyan ay 9. Pag dinivide po natin sa given na isang parte, which is 3, ano pong sagot? 9 divided by 3 is equal to 3 pa din. Nagigets ba kung paano? Yes. Madali lang po ba? Yes. Okay. Let us now proceed sa third part ng bar modeling, yung comparison. So, we have here yung whole bar model. Then, sa bottom side po niya ay yung kalahati lang. Ito po, isang part. And then, ito yung difference nila. For example, hinahanap natin yung isang buo. Para po makuha natin yung isang buo na to, i-add daw po natin si A and B. For example, ito po yung A and B. O, ito na, A and B. Pag si A po ay 5, then si B po ay 10, ano po yung correct answer natin para sa whole? 15. And paano naman po kapag si difference yung kinukuha natin? Pag si A po ay 10, si B po ay 5, ano pong answer natin doon? 5. Nagigets ba?
Yes, Yes, ma'am. Next. So, wala na po ba tanong sa ano natin ng bar model? Sa representation sa mga parts. May tanong pa po ba? Wala na. Wala na po. So, okay. Proceed na tayo sa isang example. Dito, use the bar model to solve the given algebraic expression. Kunwari, meron tayong given na x plus 6 is equal to 14. Paano po yung unang gagawin natin step para makuha to? Una po, gagawin natin ay i-drawing natin yung bar model. Ito po, yung nasa taas, ito po yung expression na yan. Then, yung nasa baba po, ito po yung equal. Dito po natin ilalagay yung equal sa babang part. For example, sa number 1, yung x, isang part. Yung 6 din, isang part. And then, yung equal is 14. Nagigets kung paano na-drawing? Saan ulit galing tong x plus 6? Sa unang mathematical expression. And then, itong 14 is yung pinanggalingan sa equal. Next step, para po makuha natin yung x dyan, yung pinaka-goal po natin dyan is makuha po yung value ng x. So, para po makuha natin yan, kailangan i-subtract natin from 6 sa 6 yung both side. Ano po yan? Dito po sa left side, di ba? Again, sa left side, meron tayong x plus 6. Sa right side, meron tayong 14. So, para po matira dito si x lang po, kailangan umisip tayo ng number na magiging 0 to. So, 6, pag sinubtract natin sa 6 to, and then ito yung sa 6, ano yung magiging answer? Dito, 6 minus 6, 0. Dito naman, 14 minus 6, ilan po? 8. Tingnan natin ha. Okay. Therefore, meron na lang tayo dapat na pag kinancel natin yan, x, natira dito si x. Yung minus natin dito, again, ilan yung natira dyan? 14 minus 6? 8. Wala na po tayong number na katabi ni x. Therefore, siya na po yung final answer. So, sa answer natin sa example number 1 ay x is equal to 8. May question mo? Ma'am, bakit 6? Yung alin po. Bakit 6 po yung pinang-subtract dito? Kaya po 6 yung dito, kailangan po mawala ito. Kailangan po maging 0 siya. So, saan po ba natin pwede i-subtract si 6 na magiging 0 siya? Saan? Sa number 16 po. Kayo malinaw na po, wala nang question. Wala na po. Okay, next. Yan. What do you notice in using the formula, in getting the value using the comparison bar model, you'll get difference, A minus B. Kung mapapansin nyo kagaya kanina, nag-minus lang po tayo doon. Ginamit natin itong comparison part. Nasa na yun? Itong comparison part na kung saan yung difference po yung hinahanap natin. And para makuha si difference, ipagma-minus mo lang po si A and B. Minus lang po natin itong A and B, si 14 and 6. Then, yung answer po natin ay A. Okay, next. Another example. Yan, another example. Use the bar model to solve the given algebraic expression. Number 2, 2x plus 6 is equal to 10. Again, draw muna natin yung bar model. Since dalawa yung x, dalawa pong part yung x, and then yung 6. Yung equal po, ulit, nasa baba. Yan, which is yung 10. So, para mawala ulit natin si 6 dito, kailangan i-minus saan? Sa 6 din, both sides. So, 6 minus 6, wala na po, kaya 0 na po, kaya hindi na po siya isusulat dito. 10 minus 6, ilan po? 4. Kaya po naging 2x minus is equal to 4. And then, para po makuha natin yung mismong x lang, kailangan i-divide both sides natin by ilan? By 2. So, 2x divided by 2, magiging, ano na lang siya? Magiging 2x divided by 2
magiging x na lang po. And then 4 divided by 2, magiging 2. 2. The final answer po natin dito ay X equals 2. very good. Okay? Nagigets na ba? Yes. Okay. Since gets na, pakitry po ulit na ito sa inyong whiteboard for 3 minutes. Pakitry po sa whiteboard. Yung kahit yung final answer na lang. You are going to draw the bar model and then pakipain po yung value na x. Answer only, ma'am. Yes po. Pero pakita niyo po yung bar model. Then answer na lang sa x. Yung value. Sige. Three minutes lang po. Wala ko piyano eh. Hey! Yan, yung unang bar model po ay dapat x and 10. Then sa baba, dapat x and ano yan? 5. Tama ba? Yes, Okay, ma'am. sige, proceed. Answer. Magdud sarap. Wala pa. Wala pa. Ano pong answer? Ano sa suya to? Okay, group 1. Ano pong answer? X equals to 5. Okay, nauna po yung ating group. Pangit ang sulat, ito mas mayos. Okay, batingin. Okay, correct din si group 2, pero nauna po si group 1. So, ang points po natin ay nasa group 1. Gets na? Wala na pong tanong. Wala po, ma'am. Next. For our work example, dito po, try naman natin mag-solve ng bar model gamit yung sa problem solving. For example, number 1, Shawnee was able to collect 68 photo cards in which she can trade. Andrea has 7 times as many cards as Shawnee. So, dito raw po, meron pong 68 photo cards si Shawnee. And then, si Andrea naman po ay may 7 times na mas maraming photo cards kay Shawnee. Andrea shares her cards equally between herself and her friends Thea, Adele, and Shawnee. So, dito raw po, yung photo card ni Andrea, hinati niya raw po equally, pare-parehong bilang kay Thea, kay Adele, and Shawnee, at sa kanya. Okay? How many cards does Andrea and Shawnee have now? So, aalamin po natin dito kung ilan yung magiging total ng cards ni Andrea at ni Shawnee. Okay? Ito po yung bar model niya. Set up the bar model and label it carefully with the information given. So, sabi kanina sa problem, si Shawnee daw po ay may 68 na photo cards. And then si Andrea naman daw po ay 7 times na mas marami raw po kay Shawnee. So, meron tayong 7 68 dito. Kasi 7 times eh. So, 7 times 68. Pero bago po natin i-solve yan, tignan muna natin yung paghati niya equally sa mga kaibigan niya at sa kanya. Sabi rito, sa problem, hinati niya raw po yung photocard ni Andrea sa kanilang 4. Sa kanya, kay Thea, kay Adele, at kay Shawnee. So, paano natin isi-solve yun? Dito po, since Shawnee has 68 photocards, multiply 68 by 7.
to get the number of photocards Andrea has. So, 68 times 7, that will be, 476. So, yung 476 na yun, ayun po yung total na, na photocards ni Andrea. Okay. Andrea has, sabi rito, 47. Nung una daw po yun, 47 daw po yung photocard niya. And then, hinati niya ulit yun sa mga kaibigan niya at sa kanya. Divide 476 by 4, magiging po? 476 divided by 4, 119 photocards. Diba, shinare po ni Andrea yung photocards niya sa kanilang apat. So, kailangan si Shoni, ilan po yung photocards kanina ni Shoni? Ilan? 68. Idadagdagan ng ilan? Ilan po yung shinare niya equally? 100? 119. So, 68 plus 119 is equal to 187 photocards. So, i-gawin po nating word yung ating answer. So, first, Andrea, meron daw po 119 photocards na sinishare niya equally kanino? Sa mga kaibigan niya po. Then, ilan po yung total na photocards na hawak ni Shoni? Naging 187 kasi nung una, 68 po, dinagdagan ng 119 na photocards. Nagigets ba? Yeah. Let the learners answer. Number 1, do you able to solve for the unknown value using bar models? Yes. Okay. Number 2, what part of the topic do you find the most challenging? Ano pong topic yun? Yung pinakamahirap? Yung alin po? Saan po kayo nahihirapan? Solving. Solving for unknown value. What ideas or concept do we still need further to discuss? Ano po yung kailangan pa natin i-discuss pa? Ano? Solving ng alin po? Solving ng unknown value. Okay, I'll take note of that. Okay, para po sa ating post lesson proper. Number 1, how will you identify the unknown number? Paano niyo po yung identify? Solving. Solving? Ano po? Paano po natin malalaman na unknown number siya? Yung ano po ma'am, yung Ano po? Yung variable. variable. Usually po, yung iba po walang variable. Yung usually wala? Wala pong value. Walang value. So, ganun po yun. Para malaman po natin na unknown po, ito po yung mga variable usually. And then, ito yung mga wala pang exact value or hindi pa given. Number 2, how does the bar modeling help you solve for unknown value? Unknown number. Paano po nakakatulong yung bar modeling sa pag-solve natin ng ating unknown number? Sa equalize. Equation. Equation po ma'am. Sa equation, o paano po? Ano? Makakatulong po para makasolve yung equation. Opo. Yan, nakakatulong po si bar modeling para mas madali nating masolve yung equation. Kasi ito po, tinutulungan tayo ng bar modeling para ma-visualize natin yung mathematical equation. Number 3, why do they always need to check the value of the unknown that they have solved? Bakit po kailangan natin i-check? Para ma-sure ma'am kung tama. Para ma-sure po natin kung tama yung ating answer. Okay, next. For our general statement, math problems can be visualized through bar modeling to represent known and unknown data. Bar models are one such tool that help us to visualize a given math problem using rectangles and dots. It is not a technique of computation, rather a diagram that helps visualize the problem. A bar model is a way of using rectangles to represent numbers and operation in math problems.
it can help you visualize the relationship between the numbers and find the unknown values. Yan. For your activity today, individual activity today, pakigawa po na itong 5 items. Sa second column po is i-draw nyo lang po yung bar model nito. And then sa right side po, sa third column, lalagay nyo po yung answer. Okay, yung value of the unknown. Sulat. Ma'am, number 1. Wait lang. Tapos na? Okay na? Tapos na? Sino una? Sabihin mo muna dito sino. Sino po number 1? Okay. Sige. Ano? Solve. Pakisolve. Ano yun? Here we go. Hindi nakita. Naka-shirt si Al. Ang bagay ni Lolo. Wala tinta. Uniform. Dapat yung galing na. Okay pa. Okay na yan? Oo. Mga pa po mo. Hindi lang Sige, masyadong dikit X dun sa is ano. equal to 5. Oo. Number 2. Madami mo mas dito. Okay. Start. Number gabit eh. Word. Ano ito? Mahal. May kita ka. X, and then 10 sa baba. X, 10 Ay, pagyan. 5 yun. Ito ano. 5 yun, BT. Patay ba? Next, number 3. Okay, very good. X negative 5 rating. X is equal to 9. Number 4. Correct po yung number 1, 2, and 3. Pakichekan na po ng papel nila. 12. Then 28. Ano ba? X is equal to 8. Correct. Number 5. Last number. Tatlong X, then negative 4 over 2X at 11. X is equal to X is equal to 5. Number 2, X is equal to 10. Number 3, X is equal to 9. Number 4, X is equal to 8.
Lastly, x is equal to 9. Okay? Sagutan po natin tong learner's reflection para malaman natin kung talagang naintindihan po yung topic for today. I can solve simple equation represented by bar models to find unknown. Nasolve niyo po ba yung simple equation gamit yung bar models? Yes, ma'am. Number 2, I can identify the unknowns in given bar models representing simple equation. Na-identify niyo po ba yung unknowns? Yes, ma'am. Lastly, I can calculate the missing value in simple equation represented by bar models through systematic problem-solving strategies. So, nakakalculate niyo po ba yung mga missing values? Yes, ma'am. Okay, good. For your assignment, pakipicture na lang po nito, then ipasa po next week. So guys, do you have any question or clarification? May tanong po ba? Na. Okay, with that, thank you po. Thank you. Thank you.